Kaya sa totoo lang mga kabunyog, mukhang tama si ano eh. Tama si ano, Erwin Tulfo. Alam niyo kung ano ang sabi ni Erwin Tulfo, mga kabunyog? Matindi, matindi ang sabi ni Erwin Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo, sa tingin ko nga, lalo kay Senator Alan Cayetano, palakulin mo man yung mukha noon, iba ka tatalbog lang yung palakol. Ganun. Ganun katindi ang comment ni Erwin Tulfo. Alam niyo yung magkapatid na Tulfo, kung hindi ako believer ng dalawang Tulfo na yan. Ha? Alam niyo naman ako ha, hindi ako believe diyan kay Erwin Tulfo sa Rapi Tulfo. Pero nitong nangyayari kay Cayetano, kahit yung dalawa na yan na magkapatid na Tulfo, ha? Talagang ano na rin sila. Hindi na talaga nila masikmura ang ginagawa ni Cayetano. Sabi ni Rapi Tulfo, kung talagang matapang ka, ha, magpakita ka sa session bukas. Kung hindi, otherwise, luwag ka. O ganun katindi. Ganun katindi ang statement ni Rapi Tulfo. Ito namang si Erwin Tulfo, sabi ni Erwin Tulfo, ha, mga kabunyog, wala. Kahit na anong gawin mo diyan kay Alan Peter Cayetano, mukhang hindi uubra diyan. Kahit palakulin mo ang mukha niyan, hindi tatalab. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, sobra ang kapal ng mukha ni Cayetano. Walang makakaano, ha? Kahit palakol, ha? Palakulin mo man daw, sabi ni Erwin Tulfo, mukhang tatalbog lang daw ang palakol. Mga kabunyog, ano yan? Kaya sa totoo lang, totoo yan. Mahirap na itong si Cayetano. Sabi nga ni Rapi Tulfo, pustahan tayo, hindi magre-resign yan. Ah, ako, naniniwala din ako, ano yan eh, napakahirap ng anuhin yan. Ano na yan eh, panatiko na yan. Kasi naghalo na yung pagiging ganid sa politika, yung kasakiman sa politika, yung ayaw ng bitiwan ang pwesto sa politika, tapos ang gagamitin mong justification ng ginagawa mo ay Biblia, Diyos, mahirap. Pagka ganyan, wala na tayong laban diyan. Hindi na makikinig sa reason yan. At wala na yung pakikinggan na ano. Kasi paano mo matatalo kapag Diyos na ang ginamit niya? Ha? Kaya sa tingin niya, ang lahat ng ginagawa niya, kagustuhan ng Diyos. Oh, kagustuhan ng Diyos yan. At yung kanyang pagiging sakim sa posisyon, bakit natin sinasabing ganid sa posisyon? Sakim, greedy sa posisyon. Kung ano ka, kung hindi ka greedy sa posisyon mo, nakikita mo na, stalemate na nga kayo, 11-11 na. Nakikita mo ang nipis ng support sa'yo. Nakikita mo ang lawak na ng panawagan na mag-resign ka na. Nakikita mong nagugulo na ang Senado, wala nang nagagawa. Eh di mo kung matino ka, kung matino ang kaisipan mo, hindi ka ganid sa pwesto, ikaw na voluntarily magre-relinquish ng posisyon mo. Yan yung sinasabi nila dating Senate President, dating Senador Coco Pimentel. Sabi ni Coco Pimentel, kung ikaw napili kang leader ng chamber, ibig sabihin ng upper chamber ng Senado, nakita mo na wala na pala, yung support sa'yo na i-erode na. Ang natitira na lang sa'yo, 13 kayo, tapos ngayon 11 na lang. Tapos nakikita mo ang tao, sukang-suka na sa Senado, sirang-sira na ang Senado. Ikaw na mismo voluntarily ang magre-relinquish ng posisyon mo eh. Kung matino pa ang pag-iisip mo, kung matino, ang problema talaga wala na ito sa katinuan. Yan ang pinaka-problema diyan. Bakit? Kapag pinaghalo mo yung pagkagahaman mo sa pwesto at hahaluan mo yan ng kagustuhan yan ng Diyos or Biblia lagi ang kino-quote mo, Diyos ang laking bukang bibig mo, mahirap na yan. Hindi mo na yan kaya. Hindi mo na yan kaya. Sa totoo na, kapag ganyan na ang klase ng tao, dangerous na nga yan. Sabi nga ni Antonio Montalban II. Tama si Rapi Tulfo. Pustahan tayo. Hindi magre-resign yan. Tama rin yung sabi ni Erwin Tulfo. Palakulin mo man ang mukha niyan. Tatalbog lang ang palakol. Bakit? Sa sobrang kapal ng mukha. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito,
Yan ang nangyayari ngayon. Mm. So, sa sitwasyon ngayon ng Senado, stalemate nga eh. Stalemate. Ha? Ang si Cayetano, lagi niyang sinasabi, ha, kung ayaw na daw sa kanya ng Diyos, mapapalitan na siya. Pero hanggat nandyan pa siya, gusto pa ng Diyos na nandyan siya. Yun, Diyos na yung ano, ha? At saka sinasabi niya, pag mayroon na daw na 13, at least na senador na ayaw sa kanya, bibitaw na daw siya. Oh, yan yung sinasabi niya, mga kabunyog. Yan yung sinasabi niya. Kaya lang, ang problema kasi dito, yung mga senador na kasama niya, panatiko na rin eh. Nahahaluan na rin ng pagkapanatiko ni Cayetano. Sa katunayan, sinusunod nila si Cayetano, anuman ang sabihin nito. Yan ang malungkot na ngayon, mga kabunyog, mga kababayan. Itong mga senador na kasama ni Cayetano, pareho na rin ni Cayetano mag-isip. Hindi na rin tinitingnan kung sira na ang Senado or kung ano. Nakakalungkot. Umabot na rin sa ganyang level ang mga senador na kasama niya. Yan ang malungkot ngayon.